Bukod sa pagiging mapagkaibigan at mapagbigay, isa sa mga nakakabilib na katangian ng Pinoy ay yung pagiging matiisin. Pag mahirap ang buhay, ang payo ng nanay, tiis lang anak, gaganda rin ang buhay natin. Matiisin talaga ang mga Pinoy, kaya siguro hindi tayo umaasenso. Minsan, ang pagiging mainipin ang nagpapatakbo sa makinarya ng mundo. Paano na kung hindi nainip si Thomas Edison? E di wala tayong mga bombilya ngayon. Paano kung hindi nainip si Alexander Graham Bell? E di wala tayong telepono. Kaya nating pumila ng mahabang mahaba. Gaya na lang nung nangyari pag pumipila kapag kumuha ng NBI clearance. Gaya na lang pag may krisis sa bigas at pumipila o mahabang pila sa poso. Tinitiis natin ang mga walang katapusang lubak-lubak na daan at mga walang tigil na road construction na parang wala namang pinatutunguhan. Nagbabayad naman tayo ng buwis. Tiniis natin ang mga Kastila ng 300 years. Tiniis natin ang mga Amerikano ng 40 years at mga Hapon ng 5 years. Tiniis natin ito ng 20 years at ito ng 9 years. Patience is a virtue, ika nga. Importante ito para sa maraming relihiyon. Lalong-lalo na, alam mo, sa Kristyanismo. Ito nga ang sabi sa Biblia, sa Book of James. Si Job, ang karakter sa Biblia na tuwid at madasalin. Pero sa dinami-dami ng tao sa mundo, siya pa ang pinili ng Diyos na pagtripan, subukan. Wala naman daw siyang kasalanan, pero bakit siya pinaparusahan? Bakit hinayaan ng Diyos na mamatay ang 10 niyang anak? Bakit siya pa ang nagkaroon ng parang sakit na ketong? Bakit siya pa? Gayong siya ang pinakatapat at paboritong disipulo ng Diyos. Tinetesting lang daw ang kanyang pananampalataya. Ang sakit na testing naman ito. Pero, gaya ng maraming bagay, ang ating pagiging matiisin at pasensyoso ay may mabuti at masamang dulot sa ating lipunan. Sa Amerika nga nang Hurricane Irene kamakailan lang, kaunting tubig lang hanggang talampakan, panic na yung mga Amerikano. OA na kung OA ang response ng federal government. Pero mas okay na yon kesa humantong pa sa ganito. Kontento na ba tayo sa mga gantong eksena? Kung wala na tayong magagawa at kung wais talaga tayo, edi gawin na lang natin parang Venice ang mga bahaing lugar. Dadami pa ang turista. Okay lang ang pagtitiis kung may ibubunga naman itong maganda sa bandang dulo. Ang tanong, paano kung wala? Di bali na, kaya naman natin Kaya mga anak, konting tiis lang.